Last weekend guys ay matagumpay naman po naming naakyat ang summit ng Mount Corona gamit itong Rusi KRY 150 ko. Siguro po doon sa ibang mga veteranong riders ay karaniwan na yan, pero sa katulad ko pong first timer ay kutakot-takot na kalbaryo ang inabot ko bago yan marating. Hindi ko na po nabilang kung ilang beses ako sumemplang, bumaliktad at nabalaho. Kaya naturally, maraming na-damage dito sa motor natin. At yan po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So ngayon guys, napakaraming alkabok nitong dirt bike natin. Pero okay lang yon, kasi kaya nga yan tinawag na dirt bike. Dito sa may manibela makikita nyo na mayroong kaprasong naiwan na pyesa. Kasi nilagyan ko po ito ng handguard. Kaya lang yung mumurahin lang nilagay ko, yung tig 300 plus lang. So akala ko po ay mapoprotektahan niya na itong lever ng preno natin at saka ng clutch. Kaya lang ilang semplang lang ay nabali na. Kaya ganun din, nabali rin po itong clutch lever natin at saka bumaluktot naman yung kabila, yung brake lever. Then guys, kung mapapansin nyo, nilagyan ko nga pala ito ng hawakan or ng makakapitan kapag kailangan hilahin. Tinurnilyo ko po yan doon sa baba ng tapalodo. Dito po sa may tapat ng makina, makikita nyo na nagkaroon ng ilang konyat yung pinaka-cover ng crankcase natin. Tapos ganun din, nagkaroon din ng mga konyat at saka gas-gas. Itong guard ng exhaust. Marami ring naging gas-gas yung rims. Kasi yung dinaanan po namin ay mga loose rocks. Tapos dito po sa decals, sa may headlight, ay kitang-kita nyo na malalalim yung gas-gas. Dito rin po sa may swing arm, sa may bandang kanan, ay kitang-kita yung mga malalalim na gas-gas. Gawa po yan na dun siya bumabagsak sa mga batuhan. Tapos guys, ito naman bakal kung saan nakalagay yung peg na tinatapakan ng angkas. Ay hindi ko lang kung baluktot talaga yan, pero baluktot na siya ngayon eh. Malamang tinamaan din to. Pero good thing na lang meron yan kasi para hindi na damage itong lagayan ng brake fluid. Tinanggal ko na nga pala guys yung mga peg na tapakan ng angkas kasi wala na mga angkas na dito. Ayaw daw magsiangkas ng mga kasama ko sa bahay dahil matangkad, mas gusto nila sa scooter. Ang kagandahan no, nabawasan ng mga halos 1 kilo itong timbang ng motor. Alam niyo naman tong KRY natin mabigat. Kasi nilagyan ko rin siya ng hawakan dito sa may bandang likod. Kasi syempre pagka nababalao tayo, nakakahiya naman dun sa mga tutulong. Tumutulong na nga, wala pang mahawakang hihilahan dun sa motor. Ito guys, ang malaki-laking damage na nangyari sa motor natin. Kasi guys, binilang ko po ito ng shifter na folding at saka mas maigsi. Kasi yung stock na shifter nito, madaling mabaluktot, nakakatakot baka mabali. So binilang ko siya ng mas maigsi para mas madalian na kong ikambyo. Ang problema, ang pagkakakabit ko sa kanya, medyo nasagad ko dun sa dulo. Kaya nung sumemplang ako, umangat yan. Tumama siya ngayon dito sa may cover. Nabasag ngayon yan. Nagkaroon ng crack. Napansin na lang namin yan. Nung nandun na kami sa summit, tumutulo yung langis. Alam nyo, kagandahan lang, nung nandun na kami sa summit, may dumating na mga ibang riders from Plaridel. Nagkataon naman na mayroon silang dalang steel epoxy. Kaya ang ginawa ko po ay kumuha ko ng konting gasolina doon sa tangke. Ilagay ko sa basahan, pinunasan ko to para mawala yung langis. Tapos pinahiran ko ng konting epoxy. Yun, tumigil na yung leak niya. So shoutout po doon sa mga riders ng Stray Moto. Maraming salamat doon sa epoxy steel. Then guys, dito sa may baba, nakikita nyo tong chain guard. Nabaluktot din yan, pumasok yan papaloob. Hinila ko na lang ulit para lumabas. So guys, yan po yung sinasabi ko doon sa mga gustong mag-dirt bike. Mas maganda kung beginner ka pa lang ay magsimula ka doon sa budget bike katulad ng ganito. Para kung ma-damage man, ay hindi masyadong masakit. Pero guys, ang isang natutunan ko dyan sa unang trail na yan, ay mas may advantage kung mas abot ng paa natin yung lupa. Kapag nahando na sa ahunan at hindi na pantay yung dinadaanan, may mga tapat na hindi ko naabot yung lupa. Doon po ako sumisemplang. Kaya naisip kong solusyon, medyo bawasan itong upuan at saka i-adjust yung suspension sa likod para mas maabot ng paa ko yung lupa at kahit papano ay makaiwas tayo sa semplang. Tapos guys, napansin ko din na napakaraming sayad ang inabot noong frame natin sa baba. Kaya magdi-DIY po ako ng skid plate para naman hindi masyadong madamage yung frame natin. And then i-video ko po yung process ng lahat ng gagawin ko para naman ma-share ko sa inyo.
So hanggang sa muli guys, thanks for watching. Yun, oh.